Mga kababayan, today is Sunday. Have a beautiful Sunday. At marami sa mga Christian churches, Catholic churches, ay ngayon yung araw pagsimba except sa ilang mga sekta kagaya sa Badista at saka Iglesia ni Cristo. Pero usually pang Sunday. Tapos mga kapatid natin mga Muslim, nasa Friday naman ang araw ng pagsimba nila. So be that as it may, yours truly is believing that there is only one God. Sabi nga ng Maranao, so Tuhan tano, isabu. Basi katano, lang bagari-ari. Yan po, kung sa Tagalog pa, ang Diyos natin ay iisa lang. Hindi ba tayo lahat ay magkakapatid? Yan, yanan po, supitiro sa mga Maranao. O, so mga Maranao, ah, ah, mapya, mapita, mapya, mapita sa inyo langon. O sige, mamayang mahapon na pala. Sige, di bale. Bernard Magtibay, magandang umaga po. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung si kapatid Joel Villanueva. Si kapatid Joel Villanueva ay produkto ng Jesus is Lord. Akala ko Joel is Lord. Jesus is Lord pala. So ngayon, na nasadlak siya sa problema. Actually, hindi lang itong problema eh. Nung sa nakasuhan din siya na sentensyahan siya ng Office of the Ombudsman, nag-guilty siya sa administrative case, sa Napolis case. At may utos pa nga yung 2016 ang Office of the Ombudsman na tanggalin siya sa pwesto. Kaya lang, sinalba siya ni Coco Pimentel na president ng Senate dati nung panahon na yun, ng 2016. At in-invoke ni Coco Pimentel ang tinatawag na kalayaan ng Senado na hindi sila pwedeng diktahan ng Office of the Ombudsman. So kaya hindi pinatupad ni Coco Pimentel ang desisyon ng Ombudsman na tanggalin sa trabaho si Joel Villanueva. Yan po ang nangyari. And the same manner na ngayon, hanggang ngayon, iba-iba ng presidente ng Senate ang pumalit. Magandang umaga, magandang hapon pala, Bogs Adam. Magandang hapon dyan, si kumpare ko, si Ed Andaya, nandiyan ngayon sa Coronadal. Bogs, alalayan mo nga si Ed Andaya, tanong mo kay Nicole, nandiyan lang siya sa 88 Hotel. Nagko-cover siya ng tinatawag na chess tournament dyan sa amin sa Coronadal. So, hopefully, maayos ang kwan. Titingnan ko nga yung report ni kumparing Ed Andaya kung anong report i-report ko dito kung ano nangyari sa chess tournament dyan sa Coronadal City. Basahin ko. Sigurado ko i-pinost niya yung result. Ito na kayo, no? Bago ko i-vlog si Joel Villanueva, ipakita ko muna yung report ng aking kumpare na si sports editor ng People's Tonight na boss ko siya dati nung nandun ako. No? Si Ed Andaya. Ang ikaw natin, ibigay mo natin ang update sa chess tournament sa Coronadal City. So ito, by digging deep into the Facebook page of Ed Andaya, sports editor ng People's Tonight, ito po yan. So itong sa litrato niya, so Upsets Rock Opening Day of Chess, the Red Cross Way. So ibig sabihin, nandun si Kwan. Nandun si Red Cross Chairman, Dick Gordon. So, basahin natin, magaling pa naman sumulat ito si Mr. Ed Andaya. So, basahin natin ang sinulat niya. So, tournament organizer Joselito Dormitorio, former ambassador to Hong Kong and Bangladesh, Tito Osan, former National Chess Filipino Federation of the Philippines, na kung saan ito dati ang pinangungunahan ni Coco Pimentel bilang NCFP president. So dati yung ako'y kumukover para sa chess, si Coco Pimentel ang boss ng NCFP. Dito si Ed Andaya, yung kumpare ko, yung nakapula. Ayan. Yan siya, nakapula. Parang Ed, kumusta dyan sa Coronadal? Binisita niyang kapatid ko na si Bing, kaibigan niya yon, na nandun sa sementeryo. So anyway, whatever it is, ito, ipakita ko sa inyo, si Ed Andaya.
At least natutuwa naman ako ang national tournament ng Red Cross sa chess ay doon nang ginanap sa Coronadal City. So chess the Red Cross way. So ayan, nang nakapula si Ed Daya. Sige, parang Ed. Sige, enjoy our place. So anyway, ang basahin natin tong asan na ginawa? Walang nilagay na istorya. Ito. Coronadal City, South Cotabato. Upsets rocked the opening day of the 2025 Chess the Red Cross Way as the little-known Ricardo Batso of Denta HP and Crown Kings shocked top seed FIDE Master Christian Giancarlo Arca of Sahaya Dermatology in the 2025 and below 3x3 chess team tournament at the South Cotabato Gymnasium and Cultural Center here Saturday. Batso's teammates, Vladimir Gonzalez and Kelly Brancap, also defeated Nomer Numus and Dave Galyasa to power Denta HP to an inspiring 3-0 victory over Sahaya Dermatology. Top seed Riches Masters of Kit Adriano Ilyar, Don Tyrone de los Santos, and Peter Mark Mamawag was also held up to 1.5 to 1.5 draw by Wood Pushers remix of Carlo Magno Rosaupan, Carloyd Fiel, and Basari Daud. Sharing the limelight was RAB Customs Brokerage, which outstated Bank Batang Bibo 2-1 on victories by Jeriel Man- Manlimbana, who clobbered Kobe Bryant Sigura and Martlan Kalimbo, who crushed Jim Lister Alipion on boards 1 and 2. So Bobby Dinglasan of Brab lost to Rinaldo Conte of Batang Bibo on board 3. Also making their presence felt were Daishi and Friends, which bested Yulap 2-1. Blue Knights, which down Ibon to the Swan Iloilo Sports Development Office, which snipped uh, Jules Sports, Garment, and Gallery to the 2-1. JP Fen, which stopped Raptors 2-1. Novi Smart Central, which blank Chamba na lang 3.0. Larry Dumalag Red Horse, which outwitted AAEE Stalwarts 2-1. Idea PH crushed Serum MC Cotabato 3-0. And Dew Point Surveying, which knocked out KCC Team A 2.5 2.5. Okay. So, yan po ang balita dun sa chess tournament sa amin. A total of 36 teams from all over Mindanao are seeing action in the two-day competition organized by the One Chess Movement in cooperation with the Coronadal Chess Club, the provincial government of South Cotabato, and the city government of Coronadal. Tournament organizer Joselito Dormitorio welcomed guests and participants in the fundraising tournament being held for the benefit of the Philippine Red Cross. Also present were former ambassador to Hong Kong and Bangladesh Tito Osan, former NCFP Executive Director Cliborn Anthony Orbe, pickup official Ariel Putut, longtime chess patron Jesse Villasin, and attorney Jong Guevara, Malaysian official Shane Azwan, and representative of the Philippine Red Cross South Cotabato Chapter. So mabuhay ka, kaparing Ed and Daya. Sige, dito na tayo ngayon sa ating topic of the day. Yung si Joel Villanueva, may pag-asa pa kaya to? So, let's see. At umpisa natin po sa balita na kung saan ay nag-gather for their 47th anniversary ang Jesus is Lord sa doon sa Quirino Grandstand. And to top, tingnan nyo, ang dami ng kanilang ang dami ng kanilang dulo, mga mahigit 1,000,000 ata ito. So ito. So let us talk about Joel Villanueva pagkatapos ito. So ito po, kung makita mo yung Representative Eddie Villanueva defends son against flood control allegations. Yan. So makita mo, so ang dami na dumalo sa kanilang rally. So titingnan natin ngayon. So ngayon,
bago ko tumuloy, batiin ko muna yung mga nauna, no? Si Charlie Whiskey, Allah will not save anyone that is corrupt. Leonora Hilarion, I guess through political power ng GIL, they can ask political intervention. As to God, di pwede lokohin ng Diyos, baka bayad na sa yabang ni Joel yan. Muna Custodio, I don't think so. Matching from Dubai. Michael Dexter Garcia, ang balita ay galing kay Chubby Chingson, ganun ba? Charlie Whiskey, I don't think Jesus will save anyone that is corrupt. So, Brando Molde, si Joel Villanueva ang nagbulgar sa kalokohan ng kumpanya ng SunWest ni Mr. Saldico tungkol sa corruption. Siya pa ngayon ang nalagay sa alanganin. Powerful talaga ang gobyerno ni Bangag. Okay? Henry Amboy, Dr. Toto Kausing, tuloy ang laban sa katiwalian. Watching from Calgary, Italy. Cagliari, Italy. Michael Dexter Garcia, magandang hapon sa Toto. Pwede ba i-vlog mo yung binalita ng mga ghost project sa Ilocos Norte? Sige, i-vlog natin yan. Ricky Mantili, GIL Exodus 2015. Andrea Gueco, watching from Singapore. Bogs Adam, magandang hapon, sir. Ginalyn Isaac, gandang hapon. Jomar, andun pala sa gymnasium, sa Kutuba Gymnasium, hanapin mo si Dandaya. Kumpare ko yan. Ginalyn Isaac, gandang hapon, katoto, watching while eating in Chinese restaurant with my boss here in China. Ganon ba? Helen Baguio, a blessed Sundays. Regards sa boss mo, ha, Ginalyn. Tapos, ayan, simula na tayo, no? Ito po ang pinatawag basahin natin ang balita nila ni Eddie Villanueva. Brother Eddie Villanueva, sabi, and Jesus is Lord Church founder and citizens battle against corruption. Party list Representative Eduardo Villanueva defended his son, Senator Joel Villanueva, from allegations that he received kickbacks from the flood control projects, while the senator said that the allegations against him were a setup. In his preaching at the GIL Church 47th anniversary celebration at the Quirino Grandstand on Saturday night, the elder Villanueva, also known as Brother Eddie, thanked those who supported his son, who were not controlled by Satan, whom the Bible called as the father of lies. It was the first time the elder Villanueva spoke up in defense of his son after he was tagged by the Department of Public Works and Highways District Engineers Henry Alcantara and Bryce Hernandez of receiving kickbacks from enormous flood control projects in the province of Bulacan. He related that he was abroad when his son was being accused in the flood control scandal. Sabi ko kay Joel, there is an old adage, when you are being accused falsely, you do not need to struggle to yourself to explain to your enemies. Why? Kahit gaano kaganda ang paliwanag mo ng katotohanan sa iyong kaaway, even if you explain well the truth to your enemies will never accept your explanation because their hidden motive is to destroy you. So Villanueva said. He thanked the senators who were not members of the evangelical church but defended his son from these allegations, such as Senators Ronald De La Rosa and Robin Hood Padilla, while also lambasting those who prejudged him. May mga Kristiyano kuno, pastor, iba bishop pa yata. Yung iba mga businessmen na Kristiyano kuno. Abay, narinig lang yung planted witness ng dalawang engineers ng Public Works and Highways na si Senator Joel Villanueva ay involved sa scandal. So, in his preaching, Senator Villanueva reiterated that he was not involved in flood control projects as alleged by Alcantara and Hernandez, and reiterated that he was the first lawmaker to expose anomalies in the DPWH flood control program. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi na may 1.44 billion a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon kasali ka daw. Ang alam ko ang nag-una niyan si Bongbong Marcos sa kanya sa SONAI, State of Nothingness Address na mahiya naman kayo. Yung pala siya naman kahiya rin. So, edi wow, sabi na ni Villanueva, ni Joel, edi wow, kaya ko nga tignan ng isa sa inyo sa kapwa ko GIL, mata sa mata, wala tayong food flood control, hindi tayo sangkot sa katiwalayan, hindi pwedeng bilhin ng salapi ang ating prinsipyo. So, sinasabi niya, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, who was at the event, said that people were praying for Villanueva and said that the attacks went beyond the senator.
kumbaga ginagamit si Joel sa nangyayari para i-attack ang ding yung church. We bind together, mahaba pa ito, marami pang mangyayari. Sabi naman ni Alan Peter Cayetano, sinuportan talaga ni Alan Peter Cayetano si Joel. The anniversary of the church was attended by more than 1 million members with the theme, Holy Spirit and Breakthrough. So, yan po. Pakinggan natin ang speech ni Joel Villanueva. Dito naman. Si Senator Joel Villanueva mismo. At tingin mo ba kaya, makabawi pa kaya ito? Sa totoo lang, napakalaki ang damage na napunta sa kanya. Kasi mismo ako naniwala eh. O ito. Tingnan natin. Pakinggan natin si Joel Villanueva. Sa mga government information, sa mga kontrata ng gobyerno. Aba, kung napasa po ito, wala tayong problema sa flood control. Bakit? Alam natin kung anong ginagawa ng DPWH. Alam natin ang ginagawa ng iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. Imagine po ninyo nung time na yon sa Kongreso, 7 congressman pinalabas para lang sabihin walang quorum. Kahit na may quorum, hindi po naipasa itong FOI bill. 47 founding anniversary ng GL dito sa Luneta. Si Joel Villanueva na arestuhin ang mga kongresistang lumalabas sa Kamara de Representantes. Ngunit ito po'y bumagsak sa binging pandinig ng ating mga kasamahan noon. Alam niyo po ngayon, 132 countries of the world meron ng Freedom of Information Bill. Freedom of Information Law. Tayo na lang po ang wala at 25 taon na natin itong ipinaglalaban. Ngunit sabi ng Joshua chapter 1 verse 9 letter B, we continue to be strong and of a good courage. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Sabihin mo nga sa nasa kanan mo, the Lord your God will be with you. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, wherever you go. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Joel is Lord. Piling lugar ang Diyos. Anumang karera mo sa buhay, anumang kalagayan mo sa buhay, saan man parte ng mundo ka dalhin ng Diyos, siya ay Diyos pa rin. At pagkasama mo siya, Yasmin, shout out from Italy, the land of pizza. Laging may prosperity. Danilo Nocido. Laging panalo ang iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tama, ano? Tama ka na, kasama ko. Dinala po tayo ng Diyos. Kung walang apoy, walang sunog, ginamit po ang Diyos. At doon po sa TESDA, medyo mabigat ang ating challenge. Kasi po, masyadong masalimuot, maraming kalokohang nangyayari. Kailangan ipasara ni Joel Villanueva yung mga fly-by-night schools. At pagkatapos ipasara, kailangan kasuhan yung mga opisyales ng TESDA sa Ombudsman. Kinasuhan din po natin. Ngunit ginawa natin ang ating trabaho. Nakapag-train po tayo ng almost 10 million Filipinos trained by TESDA during our time. From 25% employment rate, 26% employment rate, naitaas po natin to 85% employment rate. To God be the glory. Kaya po, every State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino, laging bida ang TESDA at praise God, singit pa si TESDA man. Nagawa po nating kolehiyo ng trabaho ang TESDA. At dahil po doon, nabigyan tayo ng pagkakataon na malunggok bilang inyong empleyado sa Senado. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. At nung tayo po ay naging senador, hindi po tayo nagpatumpik-tumpik. Nilabanan natin ang mga evil measures na i-espouse ng kampon ng kadiliman dito sa ating bayan. Hindi po tayo natinag para labanan itong pogo. Yung pogo po, unang-una po tayong nag-hearing sa Senado para ma-expose yung pong biggest
human trafficking in the history of this nation. 1,200 plus workers Salamat sa ang panonood at ating magandang gabi sa inyo lahat, naaresto mga doon kasama. sa Clark. Okay ha? So, yan si Joel Villanueva. So, he is standing up. Talagang wala siyang kasalanan, no? You know, ako, asiwa ako, hindi ako magsalita doon kung may kasalanan ako. Well, she is speaking. And he wants to portray a message that he is ready to face the accusers mata sa mata. Oh, yan ang sinabi niya. So, ngayon, gusto ko sana maalala yung magandang chick na si Angelica Corporal. Hindi pa niya nasagot ito ni Joel Villanueva. So, ito, pakitingnan natin, silipin natin si Angelica Corporal, yung Miss Bulacan. Napakagandang babae ito. Ito ay nililink kay Joel. Yan, si Angelica. Oh, gusto ko masagot sana ni Joel kung sino to si Angelica sa buhay niya. Yan. Yan, si Angelica. Yan, oh, ganda ng katawan ni Angelica. Oh. Yan, the many faces of Angelica Corporal. Talo pang Kernel. So, yan po. There's no intention of maligning him. Sa akin lang, yeah, we are presenting this face to face, confrontational, kung ano sasabihin niya. We are ready to accept the comments of Joel Villanueva. Invite, message mo lang po ako. If you want that we go live, I will interview on live on air. Wala pong problema. So ulit-ulitin, yan po ang sinabi ni Joel Villanueva at saka Jesus is Lord. Si Boy Dila, bakit naman si Boy Dila? Paano naman si Boy Dila? Sino si Boy Dila? Si Boy Dila ay si Abante. So, Representative Bienvenido Abante. Si ina mo, ang sa kanya naman, ina mo. Ang kakahiya to kay Bienvenido Abante ay alam na niya na hindi siya nanalo. Pinagpipilitan niya sarili niya na umupo bilang congressman. Yan po ang kaibahan, no? So, hanggang dyan na muna tayo at mamaya may isa na naman tayo tatalakayin natin kasunod. It's either tirahin natin sino to? Maaring si Kiko at saka si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez muna siguro. Sabi naman ito ulit ni Charlie Whiskey, religion will never save you if you did something wrong. Si Pixie, Boy Dila din, si Joel. Boy Dila din pala si Joel is Lord. Pareha lang si Abante. Pixie, Idol na Toto. Yan si Boy Dila. Pareha silang DDS. Justin, anniversary ni Joel. Kaya need ipagpaliwanag sa members. J.K. Mantili. Okay? So, dito naman tayo sa ibang mga topic din naman tayo.